Sa mga oras na ito, hindi ko mapigilang damdamin ang lahat, ang bigat na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano bang mali sa akin, kung paano nila nagagawa sa akin ang lahat ng yon. Natatakot akong humarap at magpakita sa lahat dahil sa mapanghusgang mundo. Pinipilit kong labanan at huwag bigyang pansin, ngunit tila ayaw nila akong tantanan. Tila may bumubulong sa aking tainga na mga bagay na hindi ko naman dapat gawin. Sa tuwing gabi, di ko maiwasang ilayo ang sarili ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Kaya nagdesisyon ako na lumapit sa guidance counselor upang humingi ng payo kung paano ko lalabanan o lalampasan ang lahat ng ito. Good morning. My name is Andre Paglinawan. Bakit ka nga pala napaparito? Good morning po. Ako po si Micaela Romeo. So, napunta po ako dito dahil gusto ko po sanang patulong sa inyo. Dahil sa ngayon po, sobrang dami ko pong napapagdaan ng mga problema. Anong bang problema ang iyong pinagdaraanan? Ano bang klaseng problema ang iyong pinagdaraanan? Sa ngayon po kasi, nararanasan ko po yung pambubuli katulad po ng cyberbullying. Nahihirapan po ako kasi nakikita ko po sa social media na puro patungkol po sa akin yung mga post. Tapos nakikita ko po sa mga GC, nakasali po ako. Lahat po parang lagi po nilang binubuli po nila ako doon. Lagi po nila ako pinagtutulungan, ganyan po. I'm sorry to hear that. Ang cyberbullying ay isa sa napakahirap na problema sa social media. At sobrang dami ng kabataan na nakaka-encounter ng cyberbullying. Pero bago yun, would you like some water? Thank you po. Para naman mas maging komportable ka, ayaw mo bang i-share yung mga experience or problem mo about dito sa cyberbullying na nangyayari sa'yo? Kakayanin ko po. Kasi po, dito po kasi nagsimula yun. Meron po akong isang, hindi naman po siya actually kaibigan talaga. Na naging malapit lang po sa akin. Tapos po, biglang nagka-away po kami. Tapos bigla po nakita ko sa social media na sinisiraan na po niya ako. Kasama po yung aking magulang. Kasama po yung papa ko, dinadamay niya po. Puro post po sa social media patungkol po sa amin. Tapos po, puro bad comments po yung nababasa ko dun sa mga comment section. Ang hirap naman po kasi na naging pinagkatiwalaan ko po siya. Tapos, gano'n na lang po yung mangyayari. Makikita ko na lang po na sinisiraan niya po na sinasabi niya na wala na nga po akong nanay. Opo, tanggap ko po naman na wala na po akong nanay. Pero, bakit naman po kailangan niya po i-post yun? At sinasabi niya po na yung tatay ko daw po is babaero. Hindi niya nga po alam yung tunay ng buhay namin. Kung ano yung ginagawa ng tatay ko. Kung ano, ipapapursige na nga po yung tatay ko para lang may maibigay na pang-allowance po sa amin. Para po may pakain po sa amin. Para po makapasok kami. Tapos sasabihin niya, pupost niya. Lumalandi lang yung tatay ko, nabababae lang. Hindi nga nakikita ko gaano kahirap si papa ko na sa trabaho eh. Tapos po, dagdag pa po dito. Nakita ko nga po doon sa GC namin, sa dati ko pong mga kaibigan sa GC po namin doon. Pinagkalat niya po doon na sobrang dami ko daw kong lalaki, dami ko daw kong kasama. Hindi niya nga po nakikita, hindi niya nga po alam kung ano yung lamit ko sa pag-aaral ko. Matalang po, lagi nga po ako nasa order kasi nga po nagpapakaayos ako pag-aaral ko para lang mabawi ko doon para lang ipakita ko sa magulang ko na ginagawa ko lahat para mabayaran ko lahat ng mga paghihirap ng tatay ko. It's sad to hear that. Pero ano-ano nga ba yung mga step na ginagawa mo patungkol sa cyberbullying na nangyayari sa'yo? So, tinry ko na po silang i-block dati. Pero gumagawa pa din po siya ng panibago pong account para lang magpakalat po ulit ng mga maling information sa mga tao. Makapag-post po sa social media ng mga bad, tapos yung mga masasama po patungkol po sa akin. Tapos
marami pa din po dun sa kanila na marami po ako nakikita sa mga comment section na bad comments, ganun po. Tama yung ginagawa mo na i-block mo sila. Isa yun sa mga may recommend ko na may recommend natin na naisip mo ba yung mga evidence or like screenshot na nagpapakita ng cyberbullying? Opo, na sobrang dami pong screenshot at mga ebidensya dun po sa cellphone ko. Nasubukan mo rin ba na i-report ito sa mga social media platforms kung saan ito nangyari? Sa ngayon po ay hindi pa po kasi po natatakot ako baka po magbantaan po nila ako at kung ano po yung kalabasan ng mangyayaring yung mga gagawin ko po. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Ang pag-report ay isa sa mahusay para matigil ang pambubuli nila sa iyo. At may policies against sa cyberbullying. At may responsibility ito na protektahan yung mga users nila dito sa cyberbullying. At susuportahan kita sa progress kung kinakailangan. Maraming salamat po. Pero kinakabahan pa rin po talaga ako sa kalalabasan pag nag-report po ako eh. Normal lang na makaramdam ng ganyan. Pero tandaan mo, hindi mo deserve ang treatment na ganyan. And having a support system is vital. And never hesitate to seek professionals helps too. Like counselor, psychologist, lalo na kung overwhelming na yung nararamdaman mo. So maraming salamat po. Parang nabunutan ako ng tinig dahil nailabas ko yung mga problema ko na naranasan ko dahil sobrang bigat talaga sa pakiramdam na tinatago ko lang sa sarili ko yung mga problema na hindi ko na kaya. Ano pa ba yung mga paraan para maiwasan mo yung mga problema mong kinakaharap, yung problema mong kinakaharap sa ngayon? Siguro po, iwasan ko po muna ang madalas sa pag-online at mag-focus muna ako sa hobby ko. Katulad na lang po na paglalaro po ng badminton kasama yung mga kaibigan ko. And actually, there are also workshop and seminar about sa mga nangyayaring cyberbullying. Ito ay makakatulong para sa mga nakakaranas ng cyberbullying. Gusto mo ba 'yon? Sige po, interested po ako dyan. Sobrang laking tulong po nitong usapan natin na ito. Sobrang luag po sa pakiramdam ko na nakapag-share po ako sa inyo ng mga pinagdadaanan ko at hindi ko na po iisipin sa mga susunod na araw. Hindi po katulad ng dati na tuwing gigising po ako sa umaga, paano po yung maghapon ko, paano ko po lalampasan yung maghapon ko na yun. Sa ngayon po ay dahil po sa inyo ay naging maluag na po yung aking pakiramdam at nakatulong po kayo sa akin. Tandaan mo, kahit nagaano kahirap ang pinagdaraanan mo, may mga tao at may mga paraan para lutasin ang mga problema ng ganyan. At pasalamatan mo din ang iyong sarili dahil ako ay naging instrumento lang para gabayan ka sa mga problema kinakaharap mo. Kung overwhelming ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin or maging sa mga tunay mong kaibigan or maging sa teacher mo man lang. Maging sa teacher mo man yan. Hindi yan lang yung mga problemang pinagdaraanan mo ngayon. Isipin mo na lang na binigyan ka ni Lord ng mga challenges para mas maging tumibay ka at mas maging matatag ka sa hamon ng buhay. Sa ngayon, ano ang nararamdaman mo? Sobrang luag na po sa pakiramdam, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, parang bunutan ko ng tinik ng aking kalooban. Kasi nga po, dahil po sa guide nyo, naging maayos po yung nakaramdaman ko. At siguro po sa sunod, kapag bumalik po ako dito is, okay na po talaga. Yun lang po. Maraming salamat. Mabuti kung gano'n. Maraming salamat po. Siguro po babalik na lang po ako dito kapag totally okay na po, fully healed na po talaga yung sugat na nararamdaman ko. Sige, iya. At makalipas ang isang buwan, at dahil sa guide sa akin ng guidance counselor, nagkaayos na muli kami. Opo! At makalipas ang isang araw,
agad akong pumunta sa guidance counselor upang humingi ng pasasalamat. Ay ano lang po sana ako, pasalamat lang po ako. Maraming salamat nga po pala dahil po sa inyong gabay ay naging fully healed po ako, tapos naayos po yung problema, wala na po ako nakita sa social media na post, tapos wala din po sa messenger na yung mga chats po nila, okay na po kami, thank you po. Wala nga naman yun. Tungkulin ko yan sa guidance counselor na gabayan ka, tulungan ka sa mga problema kinakaharap mo. Nandito lang ako at lagi ako nandito para lang lapitan at gabayan mo kung kinakailangan. Ano po, sige po, una na po ako. Galing po kasi ako sa school, dumaan lang po ako dito. Baka po kasi hanapin na po ako sa amin. Maraming salamat Sige, po ulit. salamat din ha. Thank you po. Salamat din.